Sabi nga ng ating MC kanina, sa labas po ay palaspasan. Pero sa atin po dito, palakpakan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Give God the glory He deserves. Hallelujah! Amen po. Alright. So, minsan pa, imbitahan ko kayong tumayo at makibasa po tayo sa salita po ng Diyos. At babasahin po natin ang Romans chapter 10, verse 9. At ayan po. Romans chapter 10, verse 9. Sabing ganon, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, then you will be saved. Ulitin ko po ang pagbasa, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkakabasa ng Kanyang salita. Tayo po nga tayo makakaupo. Hallelujah. Okay po. Dalawang bagay po ang sinasabi ng talata, if we declare Jesus with our mouth, that Jesus is our Lord. And if we believe with our heart, then we will be saved. So, meaning, hindi lamang po pala na sinasalita mo, sinasabi mo na ikaw ay Christian. Hindi lang inaakto mo na ikaw ay Christian, but the mere fact is dapat with your heart, naniniwala ka that being a Christian, you believe that Jesus raised from the dead. Importante ba yung kaalaman na si Jesus ay nabuhay na magmuli? Yes. Bakit? Makakalaya ka sa mga iba't ibang paniniwala o tradisyon na kinagigisnan po natin, partikular sa linggong ito. Dati, naniniwala tayo na ang Diyos sa oras nito ay patay. Hindi po pwedeng mamatay ang Diyos. Dahil wala naman po sa Biblia na salitang kamatayan ng Diyos. Ikalawa, hindi pwedeng walang mag-aasikaso ng order ng lahat ng bagay. Magbabanggaan ng araw at ang buwan, magbabanggaan ng mga constellation, kapag walang tinatawag na magmamanage niyan. Kasi it is only God who manage everything. Hindi pwedeng mag-sustain ang life, magpatuloy ang buhay, kung may Diyos na mamamatay. Kahit isang minuto lamang. Mga kapatid, we must believe in our heart. Kasi kapag dinedeklara po natin na ang ating Panginoon o ang ating Panginoong Jesus ay Panginoon natin, ibig sabihin, may mas malalim pa na pagpapangahulugan. Andyan po ba kayo? Okay. Ngayon po kasi, mas madaling maintindihan yung mga salitang landlord. Mas madaling maintindihan ngayon yung salitang drug lord. Di po ba? Pero pagdating kay Lord talaga, Jesus is Lord. Medyo kailangan po nating kumamot ng ating, ibig sabihin, magsumika pa para mas lalo po nating maintindihan. Okay po. Sa aking pong pag-aaral, nakita ko po na pag sinabi natin, in-express natin, my Lord, Jesus is my Lord. Hindi lang, Jesus is Lord, but it points out doon sa, Jesus now is my Lord. Kayo ba naniniwala ron na si Jesus ang Panginoon mo? Parang mahina, no? Alam nyo, pag sa ibang mga alam nyo, kahapon nakakatuwa dahil praise and worship pa lang ang ingay na ng mga bata. Parang hindi, yung expectation mo, kasi majority doon, mga Catholic, hindi yan mag-a-agree minsan sa mga praise and worship, sa mga worship song. Pero nagulat yung principal, nagulat yung mga teacher, kasi very responsive na yung mga estudyante. Pero nyo, worship dalawang kanta nga lang yun worship, nakataas ang mga kamay nila. Pag nasa stage kayo, kikilabutan ka
Hindi ko lang na-picturean kasi nga, ah, may taga-picture naman tayo. Nagwa-wave sila, nakataas ang kamay, no, mga seryoso na sila ay lumalapit sa ating Panginoon. Okay? So, pag sinabi natin, Jesus is now my Lord, ano ang dapat nating pagkakinlanlan? Kasi sa Old Testament, si David, sinabi niya na si Yahweh, He was His Lord. Sabi niya, my Lord. Sabi niya gano'n sa Psalms 110 verse 1, the Lord said to my Lord. Tawag ni David sa Panginoon ay Lord. Ano po? Si Mary naman po, sinabi sa John chapter 20 verse 12, wala po diyan sa ano natin. John chapter 20 verse 13, sorry. Ang sabi niya, they have taken away my Lord. They have taken, kinuha nila ang aking Panginoon. Si Mary nagsabi. Kaya po, dito sa talatang ito, sinasabi na si Mary, nangangailangan din ng Panginoon. Amen? Kaya hindi siya pwedeng maging Panginoon si Maria. We love Mary, but we do not worship Mary. Amen? Okay? Ano ba? Sabi ni Paul, mamaya pagdidiinan natin ito, Christ Jesus, my Lord, sabi ng Philippians chapter 3, verse 9. So, Jesus is very important dito sa mga taong ito. So, meron tayong pagbabasihan ngayon na pag sinabi natin si Jesus ang ating Panginoon, papaano nila kinikilala na si Jesus ang Panginoon nila? Papaano nila pinapahalaga ng Panginoon? Kasi sila yung mga unang nakakita, sila yung mga unang saksi sa ating Panginoong Jesus. Alright. Pag sinabi natin Jesus my Lord, ang ibig sabihin po niyan comes from the word curious. Curious. Ang ibig sabihin, curious, meaning power. Sabihin nyo nga po, power. Noon pala, pag sinasabi mong Jesus is my Lord, ang sinasabi nila, Jesus is my power. Kaya dun sa mga nangihina, there is power in the name of Jesus. Kaya hindi ka magtataka kapag may mga karamdaman ka, magpe-pray ka, gagaling ka. Kasi ang ibig sabihin ng Lord is power. Curious. Yun pong ibig sabihin nun. Isa pang translation yan ay master and owner. When we say, Jesus is Lord, my Lord, He is my master, He is my owner. Siya ang aking Panginoon, amo. Di po ba? Madaling maintindihan yung amo. Sinong amo mo? Di po ba? Magandang, alam natin na ang ating amo ay si Jesus. At siya yung tinatawag na may-ari. Nagmamay-ari. Kaya pala, noong mga panahon na yon, grabe ang kanilang commitment sa ating Panginoon. Patay kung patay. Biruin mo, we speak the name Jesus, they speak the name of Jesus, pero in different interpretation. Sa atin, dati buti na lang nakalaya tayo kasi dati pag dumaan tayo sa simbahan, gaganon lang tayo, okay na tayo. Diba? Gaganon lang tayo, okay na tayo. Pag nagsimba tayo, kahit hindi natin narinig yung mga homily, basta nakasubo tayo ng osya, mas mataas daw kasi yun eh. Okay na. Pero hindi po pwede kung ang iyong pagkakaalam, ang Panginoon mo, ang may-ari sa'yo, ang master mo, at ibig sabihin, may kapangyarihan, hindi basta-basta ganon ang pakikitungo sa Diyos. Kasi nga po, sila, mga kapatid, they describe one having power or authority. So therefore, certainly, makita natin, Jesus has such power and has authority. Si Jesus ay may kapangyarihan, may kakayanan. Kahit anong problema meron ka, walang imposible kay Jesus. Sabihin mo nga yan sa katabi mo, walang imposible kay Lord. Yung gagandahan mo yung mata para hindi niya makalimutan, walang imposible kay Lord. Kasi nga po, yun yung pagkakilala nila when they say Jesus is Lord. Another word, magsipaganda po kayo. Another word translated from the word Lord is despotes. Despotes. Ang sinasabi ko po, mga Greek word.
Ito yung unang translation o language na ginagamit nung mga panahon ni Jesus. Nakuha niyo po ako? Amen? Okay? Nung mga panahon ni Jesus, ganito yung salita. So, kung una, curious, yung iba ginagamit yung salitang despotes. Jesus is my despotes. Ano nga ba ang ibig sabihin niyan, Pastor? Despotes. It comes from the word despot. Okay? Today, it is often used in a bad sense. Pag sinabing despot, ayan po yung parang, alam niyo yung deposito, yung hindi maganda sa translation sa atin ngayon. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Pag sinabing despotes, ito po yung nakuha kong Greek translation and definition. Okay? Alright. So, sabi ganun, pag sinabing despotes, a person exercising power, abusive, or oppressive, or tyrannously. Ibig sabihin, pag sinabing Jesus is Lord, mga kapatid, nakakatakot daw sa iba. Pag sinabing despotes, ito ay nagpapakilala ng isang kapangyarihan. Pag sinabing despotes, ito ay sumasalakay. Yung salitang Tagalog, oppressive, sumasalakay. Kaya naman talaga, nung dumating ang ating Panginoon, nayanig talaga ang buong mundo. Amen po. Nayanig talaga yung Jerusalem, nayanig yung Samaria, yung Judea, nayanig nung paglitaw ng ating Panginoon. So it is oppressive, despotes, kasi nung dumating ang ating Panginoon, marami po ang natakot, lalong-lalo na yung mga matatakaw sa kapangyarihan. Dahil dumating ang hari ng mga hari. Di ba napakainam na ganito ang Diyos na nakikilala natin? Hindi lang tayo gumagano'n, kundi nakikilala natin ang ating Panginoon na may kapangyarihan na kaya kang ipagtanggol. Amen po. Kaya alam nyo, pag ganito ang nakikilala nating Panginoon, kahit mainit siguro ang panahon ngayon, pakiramdam mo, naka-aircon ka eh. Amen po. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, magkaka-aircon din tayo. Malapit na. Okay po. Alright. So, despotes, pag sinabi natin despotes, it means absolute power and authority. Siguro nagtataka yung multimedia natin. Pastor, wala yung mga pinagsasabi mo. Opo, dinagdag ko lang to kanina, natutuwa kasi ko. Ganun pala, pag sinasabi mong Lord, hindi mo lang siya babanggitin. Kasi tayo po, si nanay. Halimbawa, pag nagulat, Sus Mariosip. Sa Bisaya, pag nagulat, Sus Ginoo. Di ba? Parang si Lord, expression na lang. Or parang response na lang kapag nagugulat tayo, kapag nasasaktan tayo. Pero pala dapat, pag may problema, binabanggit mo ito, Jesus is my Lord. Woo! May kausap pa ba ako dyan? Dapat ganon, kung ano man ang problema mo. Pag nakita mo ATM mo, pawala na ng laman. Nagsasalita, Jesus is my Lord. Hindi, kawawa man ako. Di po ba? Okay. So, pag sinabi natin, Jesus is my Lord, so alam na definition ngayon, it has power and it has authority. Okay. So, dito, sabi ng talatang binasa natin, whoever confess Jesus is Lord and believe in His heart. Okay, eto na po, ididiin pa po natin. Handa na po ba kayo? So, pag sinabi natin, believe in His heart, you are claiming Him into you. Pag sinabi natin, Jesus is my Lord, you are claiming and you are believing in your heart. Okay? So, pag sinabi natin, Jesus is my Lord, so parang katulad sa mga alagad, personal na nakikipag-ugnayan ang Diyos sa iyo.
Pag sinabi natin, siya ang aking Panginoon, ito ay sa kadahilan ng personal siyang nakikipag-ugnayan sa iyo. Thank God that we have a personal God. Hindi na tayo'y sumasamba doon sa mga Diyos-Diyosan na isinalarawan doon sa gilid, na naalikabukan kasi hindi kayang linisin ang kanyang sarili, na binubuhat kasi hindi kayang maglakad. Bagamat tinuruan tayo ng salit-saling tradisyon at lahi, pero salamat sa Panginoon na tayo ay nakalaya kasi hindi naman yun ang sinasabi ng Biblia pagdating sa Diyos. Because God is Spirit, and no one can see the Spirit, and no one can see God. And we must worship Him in spirit. Even though wala tayong nakikita, we can worship Him. Worship Him in spirit and in truth. Katotohanan. Kasi pag alam mo ang katotohanan, kaya mong sambahin ng Diyos. Kaya mo siyang hanapin. Dahil alam mo ang katotohanan, kahit hindi mo siya makikita, kaya mo siyang matagpuan because you believe in your heart. Alam nyo, yung nararamdaman mo, yung yakap ng Panginoon, kung magbabacktrack tayo ng dati nating buhay, dati nating pag-iisip, pananaw, ang tingin natin, sarili natin, walang nagmamahal sa atin. And all of the sudden, napunta ka sa church na ito at pagkatapos na-introduce sa yung ating Panginoon, nagkaroon ka ng mga kaibigan, nagkaroon ka ng mga kapatid to the extent na hindi ka naman kaano-ano, and God uses them, ginagamit ng Diyos sa mga taong ito, para maiparamdam sa iyo na mahal ka ng Diyos. So, di ba napakalaking ganansya na ngayon ay nasa Panginoon ka, that you are believing with your heart even though you are not seeing yet yung Diyos na yung sinasamba. Kasi yun naman ang requirements. We must believe before we can see. Hindi naman yung to see is to believe. At hindi pa darating ang Panginoon sa panahon natin. Huwag mo munang paratingin kasi may mga mahal ka pa sa buhay. May mga pangarangarap ka pa. Maniwala ka na dumating na si Jesus sa puso mo. Then, magbabago ang buhay mo. Kaya pag sinabi na ni Jesus is Lord, para sa mga apostle, si Jesus is a personal to them. That He speak to them thoroughly and experience Him firsthand. Pag sinabi natin experiencing God firsthand, alam niyo yung Day of Pentecost? Grabe po yun. Yung Day of Pentecost. Biruin mo na kasama-sama mo ang Lord in 3 years of His ministry, tapos nakadaupang palad mo ang ating Panginoon, napaglingkuran mo ang ating Panginoon. Tignan niyo po yung mga disciples. Tapos makikita ng mga disciples nito yung kapangyarihan ng ating Panginoon, yung pangungusap ng Lord. Ano kaya pakiramdam? Nakikipag-chat ka sa ating Panginoon. At nakakausap mo siya na kahit anong itanong mo, masasagot niya. Kahit anong suliranin mo, si John the Beloved nga, mga kapatid, humihilig sa dibdib ng ating Panginoon. Sa sobrang na-in-love siya kay Lord. Pero may gumagano na. Nakita na ba kayo ng mga kaibigan na gumagano na sa inyo? Sobrang napadikit na sa inyong lahat. So itong mga alagad na ito, first hand, na na-experience nila ang ating Panginoon. At eto pa, noong Day of Pentecost, Acts chapter 2, ang ating Panginoon na namatay na, pero siya'y nangako na naman muli sa mga alagad. Sabi niya, pumunta kayo roon sa Jerusalem, huwag kayong aalis doon sa silid. Antayin nyo ang regalo ng Ama. Wow! Ito yung iniwan ni regaluhan. Pagkatapos, on the day of Pentecost, ang sabi ng Bible, when they came into one accord. Ibig sabihin, when they came in unity, nang sila'y nagkasundo-sundo. Kaya pag tayo po nagkasundo-sundo, maraming mangyayari po, hindi lang sa buhay ng bawat isa, sa buhay mo rin. Unity has power. Kaya nung nagkaisa ang mga lagad, nung nagkaisa yung mga takot, na nagkasundo-sundo sila, antayin na lang natin, kaysa matakot tayo, antayin na lang natin yung pinangako ni Jesus. Yung pinangako, sinasabi ni Jesus, yung pinangako ng Ama. Then, mga kapatid, they experience firsthand the power of the Holy Spirit.
At ang kanilang buhay, mula nung araw na yon ay nagbago. Nung araw na yun, nagbago. Tinatanong sa akin ni Ma'am Amrad kung naging teacher ko siya. Sabi ko, Ma'am, hindi. Ang naging teacher ko, sila Ma'am Ponce, sila Ma'am... Kasi I was nobody. Wala po. Pag hindi mo tinanong yung mga kabatch ko, hindi ako makikilala. So, sabi ko, Ma'am, bago pa lang kayo nung nandun ako. Talaga, sabi niya. Kasi ang mga teacher ko, yung mga legend. Diyan sa high school, may tinatawag ng mga legend eh. Kaya nga si Ma'am Jane, pag yan nag-retire, tatawagin na rin yan legend dun eh. Dahil sa mga years of service nila, yung mga, alam ko yung iba sa inyo, naging teacher yun. Sila Ma'am Poncil, sila Ma'am Morada, sila Ma'am Arsena, yan, ako. I was nobody. Hindi walang pagkakal. Pero pagbabanggin ko, kabatch ko po sila Dr. Magbanwa, sila Richard Villanueva, sila Jerry Herrera. Makaalala na ako. Yung batch na yon. Di po ba? I was nobody then. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon, nagbago, turn around yung, parang, hindi, kabatch, parang sinasabi, kabatch mo ba si Pastor Gary? Ganun na po. Di po ba? Amen. At least napapangalanan ka na, no? Kasi bakit? Kasi nagbabago po ang buhay. Nobody to somebody. Amen? At may embodiment ka ngayon ng ating Panginoon. Nagre-represent ka ngayon. Di ba? Parang sa mga kamag-anak natin, no, sasabihin, alam ba, sa kamag-anak ko sasabihin ganun, kilala mo ba si kahit nasa Bisa, kilala mo ba, may pamangkin akong pastor. Anong pangalan? Baka magkakilala kami. May pamangkin akong pastor. So, ikaw ngayon ay sinasabi ngayon ng mga kamag-anak mo. Samantalang dati, nung na-born again ako, nung nagpastor ako, mga kapatid, ganito sabi sa akin ng tiyo ko. Alam mo, sinabi niya nang hindi naman masakit, pero masakit pa rin. Sabi ganyan tiyo ko, nakainom eh. Alam mo, Gary, simula nung na-born again ka, simula nagpastor ka, sinumpa pamilya natin. Parang, na-hurt ako nun, Di ba? Parang pagkakamali ba ang pagiging Christian, pagkakamali ba ang paglilingkod? Pinatunayan ko sa tiyo kong yon. Ang huling taong tatayo kapag may problema siya ay ang pastor na nilait niya. Mga kapatid, up to this date, hanggang ngayon po, ay sa Diyos ang kapurihan, I am a blessing to them. Amen po ba? At natutuwa nga siya, dahil magpapatayo kami ng bahay sa Bicol, gusto niya katabi ko raw siya. Wow! Sabi ko, kasi pag nagtayo ko ng bahay doon, magtatayo ko ng simbahan doon. Tinitignan-tignan ko nga dito kung sino yung pwede kong dalhin ng Bicol. Sila na lang, pastor, sila na. Maganda sa lugar namin, likuran namin, dagat. City yung lugar namin, nako. Yung pangarap namin mga nanay at ng G30, ewan ko man, di kami matuloy-tuloy. Siguro, Ma'am Jane, gawin natin, kasi finances lagi ang burden eh. Yung every month, 200, by the end of the year, meron pamasahin na yun, transportation cost yan eh. Yung every month, di malay ng mga nanay, bayad na siya, kompleto na. Kasi parang, ang hirap pong maningil kasi ng ganung kalaking halaga para sa lakad nating ito. Okay? So, workout po natin yan. Ayaw mo man din, ako magpupustro sa mga nanay natin na mayayaman naman yan, nagkukunwari lang. Akala niyo, G30 mayayaman? No. Mga nanay kasi mga recipient yan ng mga G30. Hindi nyo naintindihan. Tagasalo ng sahod ng mga G30. Okay? So, ano pa? When we say Jesus is our Lord, to be my Lord. Ibig sabihin, pag si Jesus naging Lord mo, niro-rule out niya, ino-overrule niya ang lahat ng Lord. Hallelujah. Gusto ko yan. Niro-rule out niya ang lahat ng Lord. Drug Lord, landlord, di ba? Mga Lord dito sa mundong ito, niro-rule out ng isang
greatest Lord of all. At yan ang ating Panginoong Jesus. Amen po? Kung dati ay ikaw ay alipin ng Lord ng lending. Hindi naman masama ang lending actually. Pero pag hindi tama yung paggamit, hindi ka nag-financial management, kapatid, mapapahamak tayo sa lending. Kasi ginagawa mo natin kasing hindi last resort primary resort ang lending. So kung dapat gagamitin natin ang lending objectively, makakaalwan tayo. Amen po? Amen po? Kaya nga lang, wala pang benefit ako dun sa ASA, nag-endorse ako na sa ASA may pag-asa. Yung pala, yung pag-asa, lending din pala yun. Di sa ASA na lang, sa ASA tayo, sa ASA. Di, maganda po sa kanila kasi nagbabalik sila ng rebates. Kung kwentahin nyo magtuos kayo. Ito yung lending na nakita kong nagbabalik ng mga rebates. Saka magaan kasi sa grupo mo, puro kayo taga rito Kaya nga pag may hindi nakabayad, naku mga kapatid. Hindi, natutuwa naman ako kasi all through the years, yung faithful. Kaya nga, yun yung gusto kong makita. Kapag si Lord ng Lord mo, i-rule out ito yung ibang Lord. Ibig sabihin, mababaliwala ang lahat ng ibang Lord. Kasi si Lord na, ang Lord mo, He's your Lord of all the Lords. Di ba? Kaya yung kung ikaw ay si Jesus na ang Panginoon mo, yung Panginoon ng kalubugan ng utang, mawawasak yun. Yung Lord ng kahiyan, mawawasak yun. Yung Lord ng karamdaman, mawawasak yun. Because now you have Jesus as my Lord. Amen? Alam nyo, kapag ikaw ay may karamdaman at si Jesus ang iyong Panginoon, you have the access doon sa programa ng Panginoon na tinatawag na healing power. Healing power. Sabi ng Bible kasi, by His wounds, by His stripes, you are healed. Yung mga latay ng Panginoon, nag-qualify po tayo sa pagpapagaling ng Diyos. Mga kapatid, purihin po ang Panginoon sa ating lahat dahil nakakaranas tayo ng kagalingan sa ating Panginoon. Amen? Kaya minsan, nagsusugod man tayo sa mga hospital, di ba? Sa mga emergencies, kung ano-ano mga emergencies, but thank God dahil may protection ng ating Panginoon. Amen? Pag mga emergency, minsan nagkikita kami ni Joy nandun si Joy, inaasikaso rin, nandun ako, to organize everything. So, purihin po ang Panginoon. May mga ganung bagay na ginagamit tayo ng ating Panginoon. Dati tayo yung mga takot pag emergency. Pastor, yung nanay ko, yung tatay ko. Dati ikaw yung grupo ng mga umiiyak. Anong gagawin ko, Pastor? Nahirapan ng huminga. Naalala ko noon, dinala ni Joby yung kanyang kapatid. Hirapan daw huminga. Tapos tinitignan ko, hindi pa naman namumutla. Sabi ko, ba't nahirapang huminga? Tapos, sabi ko, nag-conduct mo lang ng interview. Tapos tinanong ko si Joby, gusto niyang magpadala sa PGH, magkano pera mo? Magkano pera natin? 700, Pastor. 700 PGH. Kung magko-commute tayo, pabalikan, wala na. Hindi pa tayo kakain doon. Sabi ko, kulang yan. Ang ginawa ko, meron akong gitara acoustic sa bahay. Marunong kasi mag-gitara. Binigay ko yung gitara ko. Yan. Mamaya, tignan natin Gagawa tayo ng paraan para mayatid ka. Naggita-gitara siya. Nung naggita-gitara siya, na-relax. Nung na-relax, sabi niya, tinanong ko na uli siya. Alam mo, kasi ginanito ko, real talk. Alam niyo yung mga real talk minsan? Dapat alam natin ito. Pagdating natin doon, dalawa lang pag hindi tayo nakakuha ng ambulansya, yung 700 natin kulong pa sa pamasahe. Pagdating sa PGS, hingan ka ng pambili ng dextrose, ganito, etc. Pang x-ray, etc. Ngayon, malaki gagastusin natin. Dapat pag pumunta tayo, may 5,000 tayo. Ang tanong, papadala ka pa ba sa PGS? Sabi niya ganun, pakatapos niya magitan. Pastor, okay na, paghinga ko. Okay na. Okay na, Pastor. Galing ni Lord.
Alam niyo, may mga tao rito, hindi na ako magme-mention ng name. Magkakasakit. Magkakasakit. Pero pag nakakita ng doktor, gumagaling. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ikaw ba yun? Totoo. Pag nakakita ng gagastusin, gumagaling kagad. Okay? Yun nga, pinaniniwalaan natin eh. Ano pa kaya yung Diyos na nagpapagaling ng lahat ng bagay? Ano pa kaya ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay at mayakda ng buhay? Maniwala tayo sa kanyang sinasabi. By His wounds, we are healed. ED po nakalagay doon. ED, ibig sabihin, that's past tense. Na ang Diyos handang magpagaling sa iyo. Palakpakan nga natin ating Panginoon na tayo pong lahat ay pinapagaling ng ating Diyos na buhay. So it ruled out other Lord sa atin pong mga buhay. Okay. Ito na yung PowerPoint natin. When we say, Jesus is my Lord, first na dapat nating makilala, we must think Jesus as our Lord. Unang-una, yung line of thinking. Alam niyo po ba na dapat nagagamot ang ating mga pag-iisip, kaisipan, yung mga line of thinking. Kasi, yung mga line of thinking po natin, ito po ay proseso ng mga pinagdaanan po natin. Ito yung tinatawag natin, nagiging response o tugon at makadalasang tugon kapag tayo po ay may mga pinagdadaanan. It's the way of our thinking. Kailangang mabago yon. Sinasabi kasi ng Biblia, whatever is true, whatever is noble, whatever is praiseworthy, put it into your mind. Kasi pag sinabing line of thinking, ito kasi yung programa na nilalagay mo sa isip mo. Halimbawa, pag may karamdaman, natataranta. Ang programa mo, natataranta. Ang programa mo, umiyak muna. Ang programa mo, matakot. Ang programa mo, lahat puro kalugihan. That's the line of thinking. Ito yung mga pagkakasunod-sunod ng ating nilalaman ng pag-iisip. Sabi ng Bible, baguhin natin yon. Sabi ng Romans chapter 12, verse 2, no? Verse 1 muna, I urge you, brother, in view of God's mercy, to offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Pagkatapos pagdating ng verse 2, no? Sabi niya, that you may adhere, you may acknowledge, that you may know what good and right is. Ibig sabihin, makita natin na magbago, sinasabi ron, magbago tayo ng ating pag-iisip. And be ye transformed by the renewing of your mind. Ang mind po, nare-renew, nare-refresh yan. Parang mga motorsiklo, ang mga makina niyan, nare-refresh. Parang yung mga gamit mo, nare-refresh po yan. Ganon din po ang ating kaisipan. Dapat nare-refresh with fresh oil coming from the Holy Spirit, with fresh blood coming from the blood of Christ, with fresh presence of God. Nare-refresh po. Kaya, kung ako sa inyo, mga kapatid, magyaya kayo. Sabado ng umaga, alas 6 po kami nagsisimula. Nagtataka nga iba eh. Ang aga nyo naman magsimula. Hindi, tanghali na nga, alas 6 eh. Okay? Join us here with the intercessors. Join po kayo kasi mga kapatid, grabe po ang ginawa nung Sabado dito. Kasi nga po, may gawain. At grabe naman talaga yung resulta. At ang araw na ito, pinag-pray po ito nung Sabado. Amen? Kaya kung kikilabutan ka, natural lang yun kasi pinag-pray siya eh. Dumalo ka tuwing Sabado ng alas 6. Sigurado namang uwi ka ng alas 7. Di po ba? We are here to intercede. We need kasi a fresh oil, a fresh manna coming from the Lord. Gusto mo yung bagong karanasan, yung iiyak ka talaga sa Panginoon. Amen ba? Kung gusto natin kondisyon ng ating mga katawan, gusto natin mag-jogging, kaso nagpe-fail tayo, try natin yung spiritual enhancement naman mula po sa ating mga be here and pray. Luhuran po rito mga kapatid pag Sabado ng umaga. Nakaka-excite po yun. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, attend tayo. Ayan. Sabado po yun ng umaga. Okay?
Wala naman siguro mamamatay nang hindi nakaalmusal. Huwag muna tayong kumain ng Sabado ng umaga. Magandang bumaba ka po tayo sa prayer. Tapos kinakolekta po namin yung prayer request. May mga taong papanalangin that they needed prayer. When we hear na may mga taong kailangan ng panalangin, ipagpe-pray po doon sa gitna. Pangalan lang, hindi na yung detalye ng lahat ng bagay. If they need prayer, then we will pray for them. Di ba maganda yon? That we are praying for them. Amen po? Parang parang ilan na lang yung kausap ko. Amen ba? Ayan. Okay. So, line of thinking natin, thinking of Jesus as my Lord. Pag sinabi po natin, my Lord, it is easily professed by those who simply accept Jesus intellectually. Yung mga matatalino, madaling sabihin, si Jesus naman ang Panginoon. Hindi naman ako nakakalimit kay Lord. Mga matatalino yon. Kahit pala hindi nila kailangan ng karanasan, si Lord ay Lord nila. Maling katalinuhan po yun. Kasi, hindi sapat na makilala mo lang ang santao. Hindi sapat. Dapat makausap mo, makadaupang palad mo, makapag-exchange kayo ng in some information, getting to know ika nga, hanggang sa maging kaibigan kayo. So, hindi pwedeng, alam mo lang, kilala mo lang pangalan niya, you don't have the benefit of friendship. Diba? Hindi pwedeng ang misis ko, kilala ko lang, at hanggang doon lang aming relasyon kilala. Hindi. Kailangan, dahil siya ang aking asawa, siya ang aking misis, it's more than the name itself. Dapat, I have the privilege of loving him, loving me, loving her. Di po ba? Amen po? So ganun dapat. Na-enjoy nyo. Dapat nga ngayon, mga kapatid, alam nyo kung na-enjoy po natin sa ating mga pamilya, sari-sariling pamilya, we enjoy being together. Siguro, it's high time na mag-invest ka rin ng enjoyment having with your brothers and sisters. Mag-fellowship kayo minsan. Dalawin nyo sila minsan nang wala ka namang hingin. Ano gagawin ba? Ba't na? Ganun sasabihin ng mga ate. Halimbawa, si Rachel, yung mga ate niya, siyempre, bunso siya Dumalaw si Rachel nun. O anong hangin ang nagpapadpad sa inyo rito? Wala. Gusto ko lang namin ma-fellowship. May dala akong merienda. Gusto ko lang mag-chit-chat tayo, mag-meriendahan tayo. Alam nyo yung mga ganon, i-cherish po natin. Habang may kapatid kang nandyan, habang may magulang ka na nandyan, magkaroon ka ng fellowship. Alam nyo, magkwentuhan kayo. Yung nanay, tatay mo, siya hayaan mo magkwento. Ubusin niya lahat ng kwento. Pabidahin mo muna. Just enjoying the presence. Kasi, alam nyo, may mga tao, hindi naman kailangan ng pera mo. Ang kailangan nila yung pakikinig mo. Amen? Magaling sa pakikinig ang mga Christian. Magagaling sa pakikinig ang mga Christian. Pag ang Christian nakikinig, nag-a-analyze yan. Tapos, nagpe-pray yan kapag nakikinig. Amen po? So, malay mo. Dahil sa pakikinig mo, madala mo sila sa Panginoon. Kasi ganito lang naman yan Kapag nakita ng tao na marunong kang makinig, na de-develop yung pagtitiwala. At kapag ang tao nagtiwala sa'yo, anumang sabihin mo sa kanya, paniniwalaan nun. Yes! Amen. Kaya hindi ako magtataka, madala ko ang mga mahal ko sa buhay. Madala ko ang mga kaibigan ko sa Panginoon. Madala ko ang mga kamag-anak ko, mga kapatid ko. Kasi, I try to listen to them. No? Nagke-create ako ng isang atmosphere. Alam niyo, wala kaming ginawa ni Jean, yung mga kapatid ko. Tuwing umaga po sa amin. O kahit hapon. Sisigaw yan. Kape, 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 kape. Kala mo, may roll call Kape, kape, kape. Pag dumating yung mga tiya ko doon, kape, kape, kape tiya. Kaya sa bahay namin, nakalagay doon kape tiya. Kape tiya. Pero ang totoo nun, kape tiya. Kasi yung mga tiyo ko may problema Kapit lang. Kape tiya. So, magagano kape-kape. Alam niyo kung ang dami na namin napag-usapan, siguro mula sa kotse hanggang tornilyo.
Ganun ang aming pag-uusap. Anything. No holds barred. Diba? Mapapag-usapan po yun. And it develops a unity in the family. And it is precious in the life of others. Kaya nga, hindi ako magtataka, pamangkin lang po ako, pero bakit dinadalaw ako ng mga tiyo at saka ng mga tiya at ng mga kamag-anak namin? There is more than the name because they experience the person. Kaya magandang ganon. Kaya, yung sinasabi ni Dales, mangyayari yun eh. Yung mga kapatid niya, nako, dadalaw yan doon, akala nila mangungutang. Hindi. Subukan mo naman dumalaw, kailangan nyo ba ng pera? Ikaw naman yun namimigay ng pera, kailangan nyo ba ng pera? Para maiba-iba naman. So, nagbibring ka ng life. Nangyayari ngayon na ikaw yung bread, kasi tayo yung mga bread. Tinapay tayo eh. And we are the light of this world na naglulumiwanag kapag nandyan ka. Amen po? Dahan-dahan lang. Yung ganun lang. Dala ka lang meron. Dala kang banana. Anong meron? Wala, kwentuhan lang tayo. Alam mo, may bago akong chika sa'yo. Di ba? Alam mo, may chika ako sa'yo. Ano yun? Alam mo, si Jesus na Panginoon ko ngayon. Yung magandang chika. Di po ba? So, bakit ba ako dito napunta? Kasi nga po, ang sinasabi ko po rito, ma-enjoy nyo po yung haven na yon. Ma-enjoy nyo yung ganong sitwasyon na ang sarap-sarap na magkakasundo kayong lahat. Amen? O, magkakasundo po kami. Diba? Nung mga kapatid ko, na kapag si JR umutang sa akin, wala na, nakalista na yun sa tubig. Magkasundo nga eh. Pag nahirapan ako singilin, okay na yan. Pero hindi ko sa halagang ganon, pasasamain ko yung loob ko. Mahal kaya ECG? Mahal kaya magpa-ultrasound? Mahal kaya sa lahat ng Magic 12? Tapos yung halagang yun, di mo mapatapatawad. Parang may tao, parang tingin nyo sa akin, Pastor, ako yan na. Okay lang po yun. Ano po? Basta makalaya po tayong lahat. Okay? So, the line of thinking of Jesus is my Lord, we are making it more personal commitment to His authority and power. When we say Jesus is Lord, in your mind, that Jesus is Lord, parang dinedefine niya that Jesus is your authority and power in your life. Ano ba? Jesus will not be true to our Masters and Lord unless we view Him as my Lord. Kasi kung Jesus is Lord lang, you are just defining what Jesus is. But when we say Jesus is my Lord, my Lord, you're making it personal. Amen? Iba yung sasabihin, si Sister Lisa ay maganda. Iba yun. Iba yung personal na pronoun. Si Lisa, si Sister Lisa, ay magandang asawa ko. Yun yung yun yung personal. Halimbawa, si Lovejoy. Wag na. Hindi, sasabihin ko lang naman, maganda si Lovejoy. Laki na ng in-improve ni Lovejoy. Pero naman, nag-pray kanina, dating mahiyain yun eh. Dating nagtatrattle din. Ano ba yan? Yung kanyang pananalita. Stutter. Kanyang pananalita. Di ba? Yan, sila Sophia. Natutuwa ako sa mga pagbabago nila. Yung nga lang, kukulit na ngayon. Makukulit na ngayon. Okay? So, yun yung line of thinking. Eto naman po, sa aking pagtatapos. Pag sinabi natin, Jesus is our Lord, we are saying, ating sinasabi sa ating Panginoon, that not only that He is our Lord, when we are thinking that Jesus is our Lord, kundi sinasabi rin po natin na si Jesus ang ating Panginoon, ang pagiging Panginoon niya, it is much more personal kasi it is yung naglalagay po tayo ng attitude. Okay? So when we say attitude towards Jesus, alam niyo po, napakahalaga ng ano yung ini-imply po nating attitude or character kapag sinabi natin si Lord. Kasi we only speak about Jesus, who He is, using our thinking. But how about, ano pa kaya, yung ugali na inilalapat mo sa ating Panginoon? Anong klaseng ugali ang pwede nating ilapat sa ating Panginoon? Napakahalaga po niyan
Kasi, alam nyo, magpapakilala po yan ng everyday decision meron ka. Kung talagang si Lord ang Panginoon ng iyong buhay. Amen po. Amen po ba? So when we say Jesus is our Lord, na siya yung Panginoon natin, ano yung attitude? Sabi po ng Philippians chapter 3 verse 7 to 8. Yan, babasa na tayo. Philippians chapter 3 verse 7 and 8. Meron tayo na? Philippians chapter 3 verse 7 and 8. Okay. But whatever were gained to me, I now consider loss. Sabi ni Paul, ano mga bagay, mga kapakinabangan meron ko, nari kong kalugihan. I now consider loss. Bakit? For the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing. Ito po, grabe po itong word na ito. Kung kayo po ay nagliliterature, tignan niyo po itong word ito. Surpassing worth of knowing Jesus Christ, my Lord. For those sake, I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Lahat ay tila ba parang naging baliwala, naging basura, makamtan ko lang si Kristo. Amen? Iwan man ako ng mister ko, wag lang ako iwan ng Kristo. Dahil pag hindi ako iniwan ni Kristo, susumbong ko siya kay Kristo. Pag sinumbong ko siya kay Kristo, Lord, pabalikin mo mister ko na may bagong ugali, bagong pagkatao. Pabalikin mo mister ko, born again. Diba? Ay, ayoko ng pastor. Paano nga kung binago ng Panginoon? Di po ba? Kaya yung mga iniwan ng mga sabi nila, may pag-asa pa. Okay? Kasi nga po, listen to this. It involves nung talagang wala ang lahat. Ngakamtan mo lang si Kristo. Bahala na si Lord kung anong gagawin niyo. Kung pababalikin niya, kaya wala na talaga. Sasabihin ni Lord, ang ganyan ka na lang. Hindi ka bagay sa anak ng Diyos na ito. Magpapalit ngayon si Lord. Kung gusto mo magpalit. Guwapo, matangkad, matalino, born again, di ba? Artistahin. Saan ka pa? Kaya, baka nagre-react yung mga senior citizen natin. Pastor, byuda ako. Okay. Okay. Alright. So, pag sinabi natin attitudes, such as popularity or prestige, pag sinabing popularity and prestige, parang si Jesus ngayon ay biglang naging kayamanan sa'yo. Amen? Kayamanan sa'yo si Lord. Alam nyo, para sa akin talagang kayamanan na ang Panginoon. Na? Minsan, hindi man ako wala man akong magandang sasakyan, pero yung mga may magandang sasakyan, sinasakay po nila ako sa sasakyan nila. Bukod sa may sasakyan ka na, may driver ka pa, sila pa naggagasolina. Sila pa nagbabayad ng toll gate, sasakay ka na lang. Amen po? Nangyayari po yan sa bahay, tanungin yung mga kapatid ko. May mga sumusundo sa akin naka-kotse, naka 4x4, naka pick-up, di ba? Isa naka Fortuner, nagagawa sila, Pastor, dito ka na sa akin sumakay. Sabi ko, teka muna Lord, mamimili muna ako, kaninong sasakyan ako sasakay. Di po ba? So, parang pwede kong ariing kalugihan na wala ako noon. Pero kaganahan naman dahil may mga tao na willing kang paranasin noon. Amen po? Ngayon nga, hindi na ako nakakabili ng mga puto pao kasi minsan nagdadala na lang sila Sister Lea doon. Saan galing to? Di ba? Yung mga banana bread. Di ba? Nagdadala na lang sila. Hindi naman dahil na umaasa ako sa ganun lang. No? Hindi. Talagang simple maglambing ang Panginoon. Amen. 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 Parang siguro nakita, nagpe-pray na ako kasi ang sakit na sa paa ng sapatos ko eh. Nagpe-pray ako, Lord, saan kaya ako bibili ng sapatos? Biglang may dumalaw sa bahay. Si Brother June may daladalang sapatos. Yung unang binigay sa akin, ang sikip. Maarte pa yung binibigyan, masikip. Tapos nagdalo, parang dalawa kami ni Pastor Ramon ngayon. Di ba si Pastor Ramon, saya-saya dahil naregaluhan siya. No? Hindi yata makatulog. Dahil sa sapatos na, buti pa ang mga taga San Jose nagre-regalo. Wow! Woo! Kung alam mo lang. Ganun naman talaga. Nagmamahal tayo sa katulad niya.
Naregaluhan din po ako ng kapatid natin. Ng mag-asawa si Starlene sa brother John. Hindi lang ako niregaluhan. Dinala pa ako dun sa pinagbilhan nila. Okay po. Mga kapatid, nagiging kayamanan si Lord sa buhay mo when we have that attitude towards Christ. What therefore our attitude? Okay? Alam nyo, pag sinabing attitude, katulad ni Paul, we are willing to lose for the sake, if necessary, kung kinakailangan, we are willing na mawala ang mga bagay nito, makamtan lang ang ating Panginoon. Amen. Ano kung hindi ako magkaroon ng magandang kotse? Tatalikuran ko ang aking Panginoon? Hindi. Ano kung hindi ako magkaroon ng magandang bahay? Tatalikuran ko ang Panginoon? Hindi. Ano kung hindi mabuhay ng glamoroso na katulad ng in-expect na iba? Tatalikuran ko ba ang Panginoon? Hindi. I'd rather lose everything rather than losing Christ. Amen po? Kasi para sa akin, wala na pong turning back. Katulad din po sa ating lahat. Sa dami na ng haba na ng listahan ng karanasan natin sa Panginoon, sa dami ng mga ups and down natin, sa dami ng mga pinagdaanan natin, tatalikod ka pa ba sa Panginoon? Amen po? Hindi ang karakter ng tao ang magpapalayo sa akin kay Lord. Hindi ang karakter ng mga leader mo ang magpapalayo sa iyo sa Lord. Kasi ang relationship mo kay God, it is far more personal than anybody else. Hindi ka, kasi pag si Lord ang personal na Panginoon, ano kung hindi tayo maging magkaibigan? Kaya kong tanggapin yon. Huwag lang iwanan ko ang Panginoon dahil sa iyo. Iwanan ko ang marami dahil sa iyo. Kasi nga po, si Lord ay personal para sa akin. I am willing to have a sacrifice. Yan ang sinasabi ko nga po doon, nung pagtayo ko, magiging emotional sana ako kasi nag-flashback sa akin. Kasi nga, sa school po, nag-minister po ako way back 2004. Ang batch po ni JR yon nung sila ay third year or fourth year yata noon. Campus ministry. Tapos bumalik po ako 2010, 2015, 2017, mga ganun time po. At sinasabi ko po sa kanila, bakit ba, tinanong ako Sir Ramel, Pastor, what keeps you coming back sa campus ministry? Sabi ko, alam mo, Sir, pag ang isang bagay, you are passionate because you love that thing or place or person, you are willing to sacrifice everything. Sabi ko, handa akong magsakripisyo. Kahit walang sahod. Pastor, naiya kasi kami. Sabi niya gano'n. Wala man lang kaming maibigay sa inyo. Sabi ko, Sir, no need. Yung contribution namin sa ating paaralan dahil kay Kristo ang higit na mahalaga kaysa sa magiging contribution nyo. Amen? Gulat si Sir. Sabi niya, sige Pastor, kahit pang merienda na lang. Alam nyo, mga kapatid, kapag mahal mo ang isang bagay, you are willing to sacrifice. Amen po? Magsasacrifice ka talaga. And last, mga kapatid, when we say, Jesus is Lord, and putting an attitude on it. Babasa po tayo ng talata. Tignan pa natin ang sinasabi ni Pablo sa Philippians chapter 3, verse 8 to 11. Ganito po ang attitude ni Paul pagdating kay Kristo. Tandaan niyo po si Pablo po ang ating pinag-usapan at ito ang kanyang attitude. Sabihin niyo nga po, attitude. Lagyan niyo naman natin ang attitude. Sabihin niyo po, attitude. Yan, may gigil. Attitude eh. Okay, verse 8. What is more, sabi nga ni Paul, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus as my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Next. And be found in Him, not having a righteousness of my own that come from the law, but that which is through faith, Christ the righteous that comes from God on the basis of faith. On the basis of faith. Next. Ito po ang sinasabi ko na hinihingi attitude ni Paul. Verse 10. I want to know Christ. This is an attitude. I want to know Christ. Gusto kong makilala si Jesus. That's the number one attitude. Ano pa?
Next, to know the power of His resurrection. To know the power of His resurrection. That's an attitude. To know the power, malaman, maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. That's an attitude. Kaya minsan, sinabihan ka na ng doktor na may ganito ka. Halimbawa, sinasabi ni LJ, nagpa-check up ka lang pagkatapos confinement ka. Sino ba namang hindi matatakot? Siyempre, anong gagawin mo? Buti na lang Christian ka. Then you start praying. Knowing the power and the resurrection of Christ. Amen! Knowing the power. That's an attitude. The power and resurrection, participating in His suffering. Attitude yan. Lord, kung ikaw ay tinatwa ng mga kaibigan mo, I am willing to na mag-suffer din ng ganon, pero hindi kita iiwan. Iwan ako ng mga kaibigan ko, hindi kita iiwan. Iwan ako ng kamag-anak ko, hindi kita iiwan. That's an attitude. Dahil participation in His suffering, becoming like Him in His death. May pastor po niya na nakakaawa yung kanyang kamatayan. Alam nyo, alam nyo yung naghahabol na siya ng hininga, nag-request po siya kasi talagang yung pneumonia niya mataas na. Nag-request siya sa doktor. Pakitanggal po yung lahat ng mga nakakabit sa ilong, mga oxygen, mga dito. Bunutin nyo na po lahat yan. Sabi na, hindi po pwede. Tinatanggap ko na po na hanggang dito na lang ako. Pero after po tanggalin doon, ang ginawa niya, lumuhod siya doon sa higaan. Lumuhod siya. And he start praying aloud. He start praying aloud. Sinasubmit niya na ang lahat. Binibigay niya na sa Panginoon ang lahat. Binibigay niya yung huling hininga, meron siya. Yung huling hininga, meron siya. At pagkatapos, after noon, sabi niya, Pastor, bilin niya, naalala ko, pag ganito po ang nangyari sa akin, ikwento mo sa kanilang, hindi ako namatay na kawawa. Namatay akong nagtitiwala sa Panginoon. At lahat po ng anak niya, mga pastor na po ngayon. Nabalitaan ko. Mga pastor na po ang anak ko. Sabi niya ganito, suffering from the resurrection and the power of His death. Nakbasahin natin yung sa verse pa, bago ko i-conclude. And so somehow attaining from the resurrection from the dead. Yung tanging pag-asa ng pagkabuhay na magmuli. Naalala ko, kaya pala YHBH, ang pangalan ni Yahweh, hindi mo kayang bigkasin. Kasi wala siyang bawel. Walang bawel, walang A, E, I, O, O doon. YHBH. Ibig sabihin, Yahweh. Paano mo babanggitin yung salita without bawel? Without bawel. So, ang tanging meron ka pala, eto po, mga kapatid. Mapapansin nyo, nung pinanganak tayo, ang una nating binabanggit pala is the word Yahweh. At kapag ang tao mamamatay, ang huling babanggitin niya ay ang pangalang Yahweh. Tignan niyo po ito. Nung pinanganak ka, ganito banggit. Yun po yung breath of life. Yung pagtawag mo sa Panginoon, nung ikaw ay sinilang, yun na yung word. Yung parang inhale, exhale mo, yun po pala yun. At kapag ikaw ay nasa deathbed na at naghihingol na, wala kang sasabihin sa dulo ng iyong kamatayan. And the only word you will spoken of is, tama. He is the life. Siya yung buhay. Kaya napakahalaga na ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng buhay ay makilala mo ng lubusan. Because by the end of the life, you have
wala ka namang ibang babanggitin kundi ang pangalan niya, Yahweh. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Why is it necessary to have this line of thinking and the attitude? Kasi po, bakit?